Naglabas muli ng temporary restraining order ang Korte Suprema ngayong Martes na inaatasan ng Commission on Elections na idagdag ang dalawang aspiring candidates sa balotang gagamitin sa 2025 midterm polls. Dahil dyan, pinospone muli ng Commission on Elections ang reprinting ng mga balota ngayong linggo. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Muli na namang nadagdagan ang mga aspirant na pinabura ng Korte Suprema sa bisa ng dalawang temporary restraining order na inilabas para sa darating na halalan. Naisidagdag sa listahan sina Francis Leo Marcos na tumatakbo sa pagkasenador at Noel Rosal na tumatakbo naman sa pagkagobernador ng Albay. Una nang pinangalanan bilang nuisance candidate ng COMELEC si Marcos, habang na-disqualify naman si Rosal ng patawan ng Office of the Ombudsman ng perpetual disqualification to hold public office. Well, these TROs, they enjoin or prevent the COMELEC from implementing the resolutions, considering the candidates are either disqualified or a nuisance candidate. So that means they have to be included in the ballot. Ayon sa Korte, nakatanggap sila ng 25 petisyon para sa national at local elections at 22 petitions naman mula sa mga partido. 12 sa mga ito ang naresolba na, kabilang ang petisyon ni Zubair Mustafa na ngayoy kabilang na sa 2025 senatorial bid. The COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. Samantala, muling mapupurnada ang pag-iimprenta ng COMELEC at National Printing Office ng mga balota sa January 22, Miyerkules dahil sa bagong labas na mga TRO. Ayon sa komisyon, nakahanda silang sumunod sa mga direktibang ibababa sa kanila ng korte dahil bahagi ito ng tinatawag na rule of law. Gayunpaman, kami ay naapektuhan lang talaga ng mabigat kapag kami national candidate sapagkat kinakailangan talagang baguhin ang lahat na naimprenta na balota. Kasi kung local, at least kung local nakapag-imprenta ka na doon sa lugar na yon, yung lugar na lang yun ang pwede namin i-reprint. dagdag pa ni Garcia, hindi na nila maipapangako na matatapos ang printing ng mga balota sa nakatakda sana nitong araw na April 14. Pero umaasa ang COMELEC na hindi lalagpas ng April 20 ang pag-imprenta ng mga balota. Ngayong araw nga lang inilabas ng COMELEC ang bagong ballot face templates kung saan nasa 12 senatorial aspirants ang nalipat ang numero sa balota dahil sa withdrawal ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at pagdagdag kay Mustafa. Pero dahil may bagong inilabas na TRO ang korte, inaasahang may mga pagbabago muling magaganap sa numbering, lalo na sa seksyon ng mga senador. Sa kabila nito, tiniyak ng komisyon na hindi maaapektuhan o mababago ang petsa ng eleksyon ngayong taon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.